Ayon sa mga datos ng kasaysayan, ang kalagayan ng mga Pilipino sa ilalim ng pananakop ng mga Kastila ay maihahalin tulad sa isang puppet kung saan ang nais nila ay ilihis sa katotohanan ang kaisipan ng mga taong kung ituring nila ay mga Indio upang makamit ang kanilang hangarin na matangkam ang pag-aari ng mga katutubo. Kami ay magpapakita ng isang malikhaing presentasyon na hamon mula sa unang 3 kabanata ng Noli Me Tangere. Ito ang nobelang ginamit na instrumento ng ating pambansang bayan na si Gat Jose Rizal upang maiparating sa sambayanang Pilipino ang kahalagahan ng nationalism. Aming ipapakita ang nais pakuwating ng nasabing bayani sa ilan sa mga pangyayari sa nobela sa pagpapatunay ng mga halimbawa na naaangkop sa salukuyang panahon. Buenas noches. Buenas noches din, Doña Victorina. ¿Cómo estás? Walang sino man makapagsasabing siya ay higit na matalino kaysa sa akin kung ang pag-uusapan ay mga ingay. Hindi po kaya... Batid mo ba? Nasa 20 taong paninirahan ko sa bayan ng San Diego ay sapat na upang makilala ko ang mga naninirahan doon. Lahat ng bago nila ay alam ko. Kung gayon po, kayo ay may paniniwala. Ang Pilipino ay mga hambog. Walang pinag-aralan. Mga tamad. Walang utang na loob. Dahil po sa inyong gulang at kapangyarihan, nararapat lamang po na kayo ang maupo sa kabisera. Ngunit ikaw ang kura sa bayang ito. Kaya marapat lamang na ikaw ang umupo sa kabisera. Kung yan po ang inyong inuutos. Hindi naman sa pinag-uutos ko yun. Tenyente, nasa lipunan tayo at wala sa simbahan. Kaya't ang upuang ito ay para sa inyo. Hindi. Ikaw na po. Kung gayon, Hindi niyo po ba kami sasaluhan? Maupo na po kayo. Aba, huwag kang tatayo dyan. Ang piging na to ay alay para sa'yo, sa inyong pagdating. Naghanda kami ng tinola para sa piging na ito. Isabel. Hindi nga ba't ganito ang kalagayan ng mga Pilipino? Walang karapatan sa sariling bayan. Walang habas na inaalipusta ng mga dayuhan. Katulad na lamang ng isang ito, bukas ang mga mata, ngunit bulag sa katotohanan. Ang kamangmangang ito ang nagiging dahilan kung bakit patuloy na nayurakan ng mga dayuhan ang mga pagkatao ng mga Pilipino. Gino, ilang taong ka nang hindi nakakauwi sa bansang Pilipinas? Itong taon ako namalaya sa Europa. Kung gayon, maaaring nalimot mo na ang Pilipinas. Hindi maaaring mangyari yan. Makalimot mo na ako na akong bayan. Ngunit lagi ko naman siyang naalala. sa bawat kataga sa nobela ni Rizal ay may ibig sabihin ito. Ang mga tauhan, paglalarawan ng lugar at pati ng pangyayari ay may mas malalim na kahulugan. Bagamat isinulat ang nobela ilang taon nang nakalipas, di pa rin natin maitatanggi na mababatid pa rin sa kasalukuyan ang epektong dulot nito. Halimbawa na lamang sila Doña Victorina at Kapitan Tiago, mga Pilipino na kung mapapansin natin ay nagpupumilit na maging iba, pilit nilang tinatakwil ang kanilang pagka-Pilipino. Ganyan-ganyan din ng mga Pilipino ngayon. Ang pagkahilig natin sa mga bagay na gawa sa ibang bansa sa halip na tangkilikin ng sariling atin. Nasyonalismo, isa sa mga pangunahing paksa ni Rizal sa kanyang pagsulat ng Noli Me Tangere. Tunghayan natin ang usapan ng dalawang negosyanteng ito. That's all I Christian. I'm just doing this for the love of my family. At sa katunayan na, in my short span of stay here in the Philippines, I have learned to love this place, its people, its country, culture, even its environment. Kaya nga feeling ko tuloy Pilipino na ako at ayoko na umalis dito. Kaya I've decided to be partnership with their company kasi I think their company is much the best. Paano ko ba nagawa ito mismo? Kung why in the world of business and trading, it's all about profit. Dahil kapag hindi yan ang goal mo, hindi ka magiging successful. Alam mo, sa tagal na paninirahan ko dito sa Pilipinas, napansin ko na mga Pilipino ay tamad, palagastos at mabisyo.
manage their own life. In fact, one should be even more wiser para maging successful ka. And that is the key, isn't it? I understand this, Chen, but I can see that there are a lot of beautiful things in this country. And I think all you need to do is to appreciate it. Appreciate them, appreciate what they do. Kasi kung magkamaliman sila, I think all you need to do is to educate them and not underestimate them. Kaya nga nandito tayo para tulungan sila. And I think all we have to do is to live with them according to their rules and according to their lifestyle. At si Juan Crisostomo Ibarra, ang pangunahing tauhan, ang naging daan upang gisingin ang natutulog nating isipan ukol sa nasyonalismo ng mga Pilipino. Nooy nakalipas at ngayon kumakalipas, mga Pilipino na kasalukuyan, tila nakalimot na sa sariling bayan. Ipinaglaban ng mga ninunoy nasaan na, hinango sa pagkalipin sa hangad na bansay pagyaman. Ingatan at mahalin ang kultura at tribo, para isang araw, taas noon nating sasambitin. Ikaw, ako, tayo ay mga Pilipino.